Kumusta, mga taga-Earth? Maligayang pagdating muli sa ating channel, ang inyong gabay sa kosmikong sayaw sa itaas natin. Ngayon, sisilipin natin ang puso ng araw upang tuklasin ang mga lihim ng darating na linggo. Ngayong linggo, naghahanda ang araw ng serye ng mga geomagnetikong sorpresa na makakaapekto sa ating planeta. Maghanda kayo dahil mula Disyembre 29, 2025 hanggang Enero 4, 2026, muling mararamdaman ng Earth ang malakas na hininga ng ating bituin. Ang di nakikitang alon ay patungo na sa Earth, dala ang isang nakakabahala na mensahe. Sa pangkalahatan, ang linggong ito ay nangangako ng katamtamang tensyon na may malalaking pagbabago sa magnetic field ng Earth. Inaasahan natin ang hindi bababa sa 2 alon ng mataas na geomagnetic activity na may isang araw na posibleng magdala ng isang katamtamang magnetic storm. Ang panganib ng biglaang, malakas na solar flare at mabilis na agos mula sa coronal hole ay nananatiling mataas dahil ang 2025 ay nakapagtala na ng mga record para sa mga geomagnetic disturbance, isang trend na inaasahang magpapatuloy sa unang bahagi ng 2026. Kaya maghanda tayo para sa isang dinamikong pagtatapos ng 2025 at isang kosmikong simula ng 2026. Ngunit ano nga ba ang magnetic storm at bakit natin ito dapat bigyang pansin? Ang mga magnetic storm ay malalaking disturbance sa magnetosphere ng Earth, sanhi ng malalakas na pagsabog ng enerhiya mula sa araw. Ang mga pagsabog na ito ay may iba't ibang anyo: solar flares, biglaan, matinding pagsabog ng radiation mula sa ibabaw ng araw, naglalabas ng X-ray at UV light, coronal mass ejections, CMEs, napakalaking ulap ng solar plasma at magnetic field na inilalabas sa kalawakan. Kung tatama ang isang CME sa Earth, maaari itong magdulot ng malalaking geomagnetic storm. Coronal holes, mga rehiyon sa korona ng araw kung saan bumubukas ang mga linya ng magnetic field na nagpapahintulot sa mabilis na solar wind na dumaloy palabas sa kalawakan. Kapag ang mabilis na agos na ito ay umabot sa Earth, maaari rin itong magdulot ng mga geomagnetic disturbance. Para sukatin ang lakas ng mga bagyong ito, gumagamit tayo ng dalawang pangunahing sukat, KP Index. Ang index na ito ay mula 0 hanggang 9 at nagpapahiwatig ng global geomagnetic activity sa loob ng 3 oras na panahon. Ang KP na 03 ay itinuturing na tahimik hanggang hindi mapakali, 4 ay aktibo, at 5 o mas mataas ay nagpapahiwatig ng geomagnetic storm, G1 hanggang G5. G levels, geomagnetic storm scale. Ito ay isang 5-level na sukat, G1, G5, na binuo ng NOAA na direktang tumutugma sa mga KP value na 5 hanggang 9. Ang G1 ay minor, G2 ay moderate, G3 ay strong, G4 ay severe, at G5 ay extreme. Ang pag-unawa sa mga antas na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang posibleng epekto sa ating planeta at teknolohiya. Ngayon, talakayin natin kung ano ang inihahanda ng bawat araw mula Disyembre 29, 2025 hanggang Enero 4, 2026 para sa atin, Lunes, Disyembre 29, 2025. Simulan natin ang linggo sa medyo kalmadong tala. Ang geomagnetic field ay inaasahang magiging tahimik hanggang hindi mapakali, bro, na may KP index na humigit kumulang kanino ay sa nangangahulugan ito ng mababang antas ng aktibidad na pangunahing naiimpluwensyahan ng regular na solar wind. Magandang araw ito para sa isang tahimik na simula, marahil para magpahinga bago magbago ang kosmikong agos. Martes, Disyembre 30, 2025, ang pinakadelikadong araw ng linggo. Kapit ng mahigpit dahil ang araw na ito ay inaasahang magdadala ng pinakamahalagang geomagnetic activity ng linggo. Inaabot natin ang isang katamtamang magnetic storm,
G2 level na may KP index na aabot sa OU6R. Ang malakas na pagtaas na ito ay pangunahing dahil sa inaasahang impluensya ng isang high-speed stream mula sa isang coronal hole, posibleng kasama ang pagbabalik ng malalaking, aktibong rehiyon sa nakikitang bahagi ng araw. Asahan ang kapansin-pansing epekto sa kalusugan para sa mga sensitibong individual at posibleng maliliit na abala sa teknolohiya. Miyerkules, Disyembre 31, 2025. Habang papalapit ang bagong taon, magsisimulang humupa ang bagyo ngunit mananatiling mataas ang antas. Hinuhulaan natin ang isang mahina magnetic storm, G1 level, na may KP index na humigit kumulang ahahai pa. Bagamat mas mahina kaysa sa Martes, nangangahulugan pa rin ito ng kapansin-pansing disturbance. Maaaring maramdaman pa rin ng mga sensitibo sa panahon sa kalawakan ang mga epekto at maaaring mangyari ang maliliit na pagbabago sa power grid o satellite navigation. Ang impluensya mula sa coronal hole high-speed stream ay malamang na magpapatuloy. Huwebes, Enero, Burbano, 2026. Maligayang bagong taon. Ang geomagnetic field ay dapat maging hindi mapakali hanggang aktibo na may KP index na bagamat hindi opisyal na bagyo, aktibo pa rin ito at maaaring maramdaman ng ilang individual ang banayad na impluensya nito. Ito ay isang araw para sa pagbabantay at magaan na aktibidad dahil ang natitirang enerhiya mula sa nakaraang bagyo ay maaaring gumana pa rin. Biyernes, Enero 2, 2026. Katulad ng araw ng bagong taon, ang Biyernes ay inaasahang mananatili sa saklaw ng hindi mapakali hanggang aktibo na may KP index na Wimpoyue. Ang araw ay patuloy na nagpapakita ng ilang kaguluhan, posibleng mula sa natitirang epekto ng coronal hole o maliit na solar activity, bantayan ng inyong kapakanan at anumang sensitibong electronic equipment. Sabado, Enero 3, 2026. Isang malugod na panahon ng katahimikan ang magsisimula. Ang geomagnetic field ay hinuhulaan na babalik sa tahimik hanggang hindi mapakali na kondisyon na may KP index na Tringerwise. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa paggaling at katatagan. I-enjoy ang pahinga, mga taga-Earth. Linggo, Enero 4, 2026. Tinatapos natin ng linggo sa isang tunay na mapayapang tala. Ang pagtataya ay tumutukoy sa tunay na tahimik na kondisyon na may mababang KP index na. Ito ay isang perpektong araw para sa pagre-relax at pagre-recharge habang tinatamasa ng ating planeta ang isang sandali ng kosmikong katahimikan. Ang mga epekto ng mga kosmikong disturbance na ito ay maaaring malawak na nakakaapekto sa ating mga katawan at sa ating teknolohiya. Para sa mga sensitibo sa panahon, asahan ang posibleng pananakit ng ulo, pagkapagod, pagbabago ng mood, pagtaas ng presyo ng dugo, at pagkagambala sa pagtulog, lalo na sa panahon ng G1 at G2 storm level. Ang mga may kondisyon sa cardiovascular ay dapat maging lalong mapagbantay sa kanilang kalusugan. Para sa teknolohiya, ang katamtamang bagyo, G2, tulad ng hinulaan para sa Disyembre 30, ay maaaring magdulot ng maliliit na abala sa mga satellite navigation system, GPS, GLONASS, shortwave radio communication, at maliliit na pagbabago sa power grid. Ang mga sensitibong electronic equipment ay maaaring makaranas ng mga glitch. Bagamat ang G2 storm ay hindi mapaminsala, sapat na ito upang ipaalala sa atin ang ating maselang koneksyon sa kalawakan. Kaya, paano natin haharapin ang darating na linggo ng kosmikong kaguluhan? Narito ang ilang praktikal na tips para sa kalusugan. 1. Unahin ang pahinga. Tiyakin na nakakakuha kayo ng sapat na tulog, lalo na sa Disyembre 30 at 31. 2. Hydrate at magpakain ng wasto. Uminom ng maraming tubig at pumili ng magaan, malusog na pagkain.
Iwasan ang mabibigat, matatabang pagkain, alkohol, at labis na caffeine. 3. Pamahalaan ang stress. Magsanay ng mga teknik sa pagpapahinga tulad ng meditation o deep breathing. Iwasan ang matinding pisikal o mental na pagod. 4. Bantayan ang iyong kalusugan. Kung mayroon kayong mga chronic na kondisyon, regular na suriin ang inyong presyo ng dugo at panatilihin ang kinakailangang gamot. 5. Gumugol ng oras sa labas ng mahinahon. Ang magaan na paglalakad sa sariwang hangin ay makakatulong sa pagpapabuti ng kapakanan, ngunit iwasan ang mga nakakapagod na aktibidad sa panahon ng pinakamataas na bagyo para sa teknolohiya at pang-araw-araw na buhay. Manatiling alam, subaybayan ang mga updated na pagtataya ng panahon sa kalawakan dahil mabilis na nagbabago ang mga kondisyon. 2. I-back up ang mahahalagang data. Isang pangkalahatang magandang kasanayan, lalo na sa panahon ng posibleng solar activity. 3. I-charge ang mga device. Tiyakin na ang inyong mga telepono at iba pang critical na device ay ganap na nakacharge, lalo na kung may mga alalahanin sa maliliit na pagbabago sa power. 4. Magkaroon ng kamalayan sa navigation. Kung lubos kayong umaasa sa GPS para sa mga sensitibong gawain, maging maingat sa posibleng maliliit na hindi tumpak na resulta sa Disyembre 30 pata 31. Tandaan, mga kaibigan, ang mga pagtatayang ito ay batay sa pinakamahusay na available na data, ngunit ang panahon sa kalawakan ay napakadinamiko. Maaaring magbago ang mga kondisyon at ang araw ay laging may ilang sorpresa. Manatiling mapagbantay, manatiling mausisa, at laging tumingin sa itaas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming kosmikong insight at pindutin ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang anumang update. Hanggang sa susunod, patuloy na tuklasin ang universo sa loob at sa paligid ninyo.